ito naman, kilalanin naman natin ang ating Artist of the Week. Siya ba? Scientist of the Week. Okay, lahat ng yan sa ETC. The award that I received last month was about the NAST Environmental Science Award. This pertains about my project established in Sierra Madre as well as in Palawan about the enhancement of these indigenous people in selected the country areas or certificate of ancestral to be entitled areas in Masiga for sustained resin yield. And we tried our best really to save the remaining Almasiga trees. That's why we implemented this project. So we're able to offer some livelihood to the indigenous people in Sierra Madre as well as in Palawan. Itong research talaga namin dito is purposely for R&D. But then, for example, in the past we have been applying sulfuric acid to induce the production of resins, both for Almasiga and for pili resins. But since medyo injurious sa tao, medyo siyempre, kailangan naka-gloves ka, meron ka pang goggles sa mata, then we shifted of using application of ethylene using the branded ethyl to prolong the opening of the resin ducts. Pag palagi nakapukas ang resin ducts, siyempre, marami kamuproduce na resins. Saan ba natagpuan ng resins? Ito natagpuan siyempre sa balat ng kahoy. So, paano natin ito makukuha? So, we have to inflict brain sa kahoy in the form of horizontal tapping cut. Pag pinutol mo ang trunk ng kahoy, lalabas yung dagta. You must be very careful of not to penetrating the cambium layer of cambium. Itong cambium na ito ay matagpuan in between barks at saka wood. Manipis siyang parang hymen. And this is a very active dividing cells. This is responsible for the formation of barks, yung phloem cells, and the formation of xylem cells or yung wood. Ngayon, pag nasugatan mo ang cambium layer, nangahulugan siya na may interrupt production ng xylem cells, yung wood, at saka ng phloem cells. Ano ba ang function ng bark o yung phloem cells? Ang bark o yung phloem cell responsible sa pag-transport ng pagkain ng kahoy na niluto doon sa itaas, sa crown, sa dahon, then bababa siya, doon siya dadaan sa bark, doon sa tatatawag natin na phloem cells. At ito namang xylem cells, yung wood, dito dumadaan water at saka minerals na galing sa ibaba ng kahoy pataas papunta dun sa crown para magkaroon ng tinatawag natin photosynthesis with the help of carbon dioxide, sunlight, of course, water and other minerals. Ngayon, pag nagkasugat itong cambium layer, bukod sa na-interrupt ang production ng xylem and phloem cells, open ang wounds niya. Yung mga microorganisms floating in the air, papasok doon sa sugat hanggang sa yung mga termites ay nagkaroon na siya ng mga insekto doon hanggang sa namamatay ang kahoy. Kaya doon sa nagkakaroon tayo na pagtuturo ng tamang pagkuha o pag-harvest ng resin sa Almasiga at saka sa pili. Ito ang kailangan diametro ng kahoy na pwedeng pagkuhanan o pagtagaan ng Almasiga resin. Pag bumaba dito ay illegal yon. Ang Almasiga kasi, before you can tap or before you can harvest Almasiga resin, then we have to secure permit Department of Environment and Natural Resources. Samantala ang pili, you don't need to secure permit. Why? Ang Almasiga kasi, matagpuan na sa kabundukan ay pag-aarian ng gobyerno. Samantala itong sa mga pili, itong piling ito, ay sa private land yan. So you don't need to apply for any permit to harvest the resins from pili. You have to clean the portion to be tapped. Linisan mo itong portion na pag-unang tatagain mo. Kasi ang characteristic ng Almasiga trees, ang trunk niya, ang kanyang scaly bark. So you have to clean that. Kasi pag hindi mo siya pinag-clean, pabagtaga ka dyan, pagkuha ka ng resin, mapapahalo siya doon sa collected na resin. So bababa ang presyo mo. Kailangan ay kumuha tayo ng at least 30 centimeters. 30 centimeters ang haba ng cut. 30 centimeters. Ngayon, ang taga, yung taas ng yung lapad ng taga at least 2 to 5 centimeters. 2 to 5 centimeters. Ito ang gagamitin mo ng pangkat. Kailangan matalim ang iyong kutsilyo o yung gulok.
Now, doon sa sa Compostela Valley, merong isang participant na gumawa siya ng ganito. Na-improvise para isahan na lang ganon. Pero mas mahirap siyang gawin. Pero hindi ka na pag ganun isang subo na lang ganon, okay na siya. And then you have apply. Magtitimpla kayo ng ethylene, basing from the experiment, the one that gave optimum results was the one with 2.5% ethylene concentration. 2.5%. Pinag-aralan namin ito, we used 2%, 2.5%, and then 5%, but the best is yung 2.5% ethylene application. Lalagyan mo siya, isang pasada sa puno, parang gano'n lang siya, sandaling-sandali lang. Ang paggagamit itong stimulant na ito is just to prolong the opening of the resin ducts. Kasi pag magsumpit ka ngayon, magtaga ka ngayon, top, after 5 or days, nagsasara yung tube niya na close. So para mapanatili naka-open yung resin duct, then you have to apply this chemical stimulant using ethylene. Yan. Okay. So after, sabihin na natin 7 to 10 days, na siya, na kailangan ng anihin mo yun, yung na-accumulate na resins dito sa trunk. Kailangan anihin mo na siya.